Buksan natin ang ating mga Bible sa 1 Peter. 1 Peter chapter 1. At ang babasahin nating mga talata ay sa verses 22 to 25. Verses 22 to 25. Ngayon nilinis na ninyo ang inyong mga kaluluwa sa pamamagitan ng inyong pagsunod sa katotohanan, kaya't kayo'y may tunay na pag-ibig sa isa't isa. Mag-ibigan kayo sa isa't isa ng buong alab mula sa dalisay na puso. Ipinanganak na kayong muli, hindi ng binhing nasisira, kundi ng walang kasiraan, sa pamamagitan ng buhay at nananatiling salita ng Diyos. Sapagkat ang lahat ng laman ay gaya ng damo, at ang lahat ng kaluwalhatian nito ay gaya ng bulaklak ng damo. Ang damo'y natutuyo, at ang bulaklak ay nalalanta. Subalit, ang salita ng Panginoon ay nananatiling pagpakilanlan. Ang salitang ito ay ang magandang balita na ipinaral sa inyo. Tayo po yung manalangin. Minsan pa, Panginoon, kami po ay papasalamat sa inyong mga salita sapagkat ito'y may kapangyarihan. May kapangyarihang buksan ang aming pong mga puso, bigyan ng talas ang aming pandinig, at may kapangyarihang magbago ng aming kaluluwa. May kapangyarihang magligtas ng aming buhay. Nawa, Panginoon, gamitin po ninyo ang kapangyarihan ng iyong salita sa pangangaral ito. At bigyan niyo ng kakayanan ang inyong lingkod sa kabila ng kanyang pagkamakasalanan. May hayag ang inyong katotohanan. At ang katotohanan ito sa makapagpapalaya sa aming lahat. Nawa, mahayag kayo, mataas kayo. Biyayaan niyo kami, Panginoon, ng pusong sumasamba at magpupuri sa inyo ngayong umaga. Aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Sa verse 24, sa huling pangungusap, ay gusto ko pong gamitin bilang ating pamagat sa paksang ating pagpupulay-pulay na umaga. Ang sabi ko rito, ito isang utos. Sabi, mag-ibigan kayo sa isa't isa ng buong alab mula sa dalisay na puso. Mayroon pong isang binata dahil sa kanyang lapis na pag-ibig at pagmamahal sa isang dalaga, upang mapatunayan niya na siya'y tapat at iniibig niya ng lubos ang dalagang ito. Umuwi siya sa bahay at kinuha ang puso ng kanyang ina. Dami-dami niya itong kinuha sa dibdib ng isang inang nagmamahal. Dahil alam ng binata ng pag-ibig ng isang ina ay walang kapantay. At habang daladala niya ang puso ng kanyang ina, patakbo siyang papunta sa babae upang ihatid ang puso ng nanay upang patunayan ng kanyang hangarin sa kanya'y totoo. At habang si tumatakbo, nadapa ang binata. Nadapa ang binata, tumarsik ang puso ito. At siya'y nalungkot, at dali-dali niyang kinuha ang puso ng kanyang ina, at ito'y nagsalita. At ang sabi ng puso, anak, mag-ingat ka. Baka masaktan ka. Mag-ingat ka upang mapatunayan mo ang hangarin mo sa isang dalaga. Iniutos sa atin dito
na mag-ibigan tayo sa isa't isa ng buong araw mula sa dalisay ng puso. Alam natin na ang pag-ibig, ang sabi nga ni Pedro sa 1 Peter chapter 4 verse 8, love covers all sins. Kung gusto kong gamitin, alisin yung covers at palitan natin ng heal. Love heals all sin. At yan po ang iniutos sa atin, mag-ibigan tayo sa isa't isa ng isang pusong may alam. Paano tayo makakaibig ng tapat sa ating kapwa? Paano natin mapapatunayan na tapat ang ating pagmamahal sa kanila? Saan magmumula ang ganitong kapasidad upang umibig maging sa ating kaaway? Hindi lamang sa ating kapwa. Na mayroon pong dalawang kinakailangan upang magkaroon tayo ng gayong kapasidad umibig sa ating kapwa. Dapat nating makuha ang pag-ibig ng Diyos. Ang tawagin niyan is agape love. Pag-ibig ng Diyos. So mayroon pong dalawa na dapat nating alalahanin. Una, magkaroon tayo ng isang dinalisay na kaluluwa upang magkaroon tayo ng ganung kapasidad na pag-ibig. Dinalisay na kaluluwa. Tingnan niyo sabi sa verse 22. Ngayon, nilinis na ninyo ang inyong mga kaluluwa sa pamamagitan ng inyong pagsunod sa katotohanan, kaya kayo'y may tunay na pag-ibig sa isa't isa, mag-ibigan kayo sa isa't isa ng buong alab sa dalisay na puso. Isang purified soul ang kailangan natin. Isang dinalisay o nilinis na kaluluwa. Bakit kailangan linisin ang kaluluwa? Sapagkat ang tao ay makasalanan. Romans chapter 3 verse 10 to 18 nagsasabi, nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Ang lahat ay sumasalungat sa kalooban ng Diyos, kaya lahat ay makasalanan. Verse 23, ang lahat ay kapos sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya dapat lamang dalisayin sapagkat kung hindi ito madalisay, hindi ito maging malinis, wala tayong kapasidad na umibig na totoo sa ating kapwa, maging sa Diyos. Sapagkat ang ating likas na pag-ibig ay sakim, makasalanan, mapagsarili, self-centered love. Sapagkat ang puso ng tao ay pawang masama. Jeremiah 17 verse 9. Ang puso ay mandaraya, kaysa lahat ng bagay at lubhang napakasama. Sinong makakaunawa nito? Ang sabi sa verse 10, tanging Panginoon lang. Maaring magpahayag ka ng pag-ibig sa iyong kapwa, pero hindi nga unawa ang iyong puso. Tanging Diyos lang makapagsasabi na ang puso natin ay mandaraya. Kaya ang ating pag-ibig sa kapwa, kung hindi po ito dinalisay, ay mga mapagkunwaring pag-ibig lamang. Malibang ang kaluluwa ng tao ay malinis, hindi niya magawang ibigin ang sinuman gaya ng pag-ibig ng Diyos. Maging Diyos, hindi niya kayang ibigin. Sinasabi lang sa kanyang isipan, nang mula sa kanyang isipan tungo sa kanyang bibig, na iniibig niya ang Diyos, ngunit sa kanyang paggawa ng kanyang pag-ibig, sa bato, umiibig. Sa tao, umiibig. Sa laman, umiibig. Sa material, umiibig. Hindi sa Diyos, umiibig. Ang kapwa-tao umiibig sa kapwa sapagkat maganda siya. Mayroon siyang kakayanan, ako'y pagkanyang bigyan ng kasiyahan, kaya ako siya iniibig. Kaya ang nagpapaganda po ng isang tao ay ang dinalisay na kaluluwa, dinalisay na puso. Kailangan itong madalisay muna ang ating kaluluwa. At ang pagdalisay
pagdalisay ng kaluluwa ay hindi sa pag-attend ng anumang iglesia. Hindi sa pakikinig lamang ng salita ng Diyos. Hindi dahil sa pagsamba ng salita ng sasimbahan ng Diyos. Hindi yan ang pagdadalisay ng puso. At ito ang kailangan natin. Paano tayo madadalisay? Paano madadalisay ang ating puso? Basahin natin verse 23 hanggang 25. Sa una, ang sabi, mag-ibigan kayo sa isa't isa ng buong alab mula sa dalisay na puso. Bakit mayroon na silang dalisay? Sapagkat, ang sabi sa 23, ipinanganak na kayong muli. Hindi ng binhing nasisira, kundi ng walang kasiraan sa pamamagitan ng buhay at nananatiling salita ng Diyos. Sapagkat, ang lahat ng laman ay gaya ng damo at ang lahat ng kaluwalhatian nito ay gaya ng bulaklak ng damo. Ang damo'y nabubulo at ang bulaklak ay nanananda. Subalit ang salita ng Panginoon ay nananatiling magpakailanman. Yung po yung kalawa, sinasabi sa ating salita, banal na kasulatan, na hindi ka maaaring makakaibig sa iyong kapwa at higit sa Diyos kung hindi dinalisay ang iyong kaluluwa. At hindi madadalisay ang iyong kaluluwa hanggat hindi ka ipinapanganak na muli. At ang kapanganakan muli ay hindi sa pamamagitan ng turo ng tao, hindi sa pamamagitan ng pagmimembro sa iglesia, hindi sa pamamagitan ng masipag sa pagdarasal, kundi ang kapanganakan muli ay sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Tingnan nyo ang bagong mukha ng isang taong may kapanganakan muli. Una, hindi mo nagmula sa gawa at pagsisikap ng tao. Ang sabi sa ating text, verse 23, ipinanganak na kayong muli, hindi ng binhing nasisira, kundi na walang kasiraan sa pamamagitan ng buhay at nananatiling salita ng Diyos. Hindi po ito mula sa pagsisikap ng tao, yung binhing nasisira. Sapagkat lahat ng ating ginagawa, inihalimbawa sa binhi. At ang binhing ito hindi kailanman magbubunga, bagkus ito ay masisira naman. Masisirang pangako. Hindi totoong pagbabago ng kaluluwa. Marami nagsasabi, basta sundin mo lang kautusan, tama na yun, may bago kang pagkatao. Pero hanggat hindi ka na ipanganak mula sa salita ng Panginoon, ang binhing niyan ay magbubulot lamang, masisira lamang. Ikaw ay maging anak ng isang mag-asawa na religyoso o mga banal o miyembro ng iglesia, ang kanilang binhi hindi makapagpuproduce na isang bagong tao. Hindi ito makapagbibigay ng buhay na walang hanggan, kundi sa pamamagitan lamang ng salitang walang kasiraan. At ito ay ang salita ng Diyos. Lahat po ng binhi na gawa o paraan ng tao, ito ay kahulugan. Mabubulok sapagkat ang kamandag ng kasalanan ay kamatayan. Lahat ng tao ay mayroong kasalanan sapagkat ang tao ay nagkasala. Ito'y kanilang minana sa kay Adan at lahat ng tao ay makasalanan. At dahil lahat ng tao ay makasalanan, ang kanilang binhi ay mayroong sting of death. Mayroong kamandag ng kamatayan. At dahil may kamandag ng kamatayan ang kanilang binhi, ang kanilang ipapanganak ay mamamatay. At yan, patay din sa espiritual na kalagayan. 1 Corinthians chapter 15, verse 55 to 56, dito ang sabi, O kamatayan, nasaan ang iyong pagtatagumpay? O kamatayan, nasaan ang iyong tibo? Ang iyong kamandag? Ang iyong sting? Pinaliwanag sa verse 56, ang tibo ng kamatayan ay ang kasalanan. At ang kapangyarihan ng kasalanan ay ang kautusan. Ano ibig sabihin ito?
habang tayo pinag-aaral at sinusunod natin, tinutupad natin ang kautusan, lalo lamang nalalantad tayo sa ating mga kasalanan. Kaya ang kautusan ang siyang pinaglalabasan ng sting ng ating kasalanan. Lalo tayo napapailalim na sumpa kung susundin mo lamang ang lahat ng kautusan. Sapagkat kung sa kautusan tayo magiging matuwid, mga kapatid, at maligtas, diyan mamamatay ka lamang. Si Kristo lamang ang gumawa at sumunod ng buong kautusan tungkol sa krus ng Kalbaryo at kailangan lamang nating sampalatayanan na si Kristo ang katapusan ng kautusan. At dahil doon, kapag sinampalatayanan mo na si Kristo ang gumanap ng lahat ng kautusan, taglay mo ang kanyang obedience, ang kanyang pagtalima, ang kanyang katuwiran. Ay hindi sa pamamagitan ng gawa o pagsunod ng anumang kautusan. Ang binhi ng Diyos, walang iba kundi salita, ito ang nagbibigay buhay. Sino yung sabi sa verse 28? Ipinanganak na kayong muli, hindi ang binhi nasisira, kundi ng walang kasiraan. Ibig sabihin, mayroong eternal effectiveness ang Word of God sa pamamagitan ng buhay at nanatiling salita ng Diyos. Buhay ang salita ng Diyos, nananatili ang salita ng Diyos. Kaya na, kapag ikaw'y pinanganak dyan, taglay mo ang eternal and life mula sa salita ng Panginoon. At alam niyo ba, ang salita ng Panginoon, ito yung ginagamit na instrumento para pagbukas ng ating puso. Remember sa ating topic sa kay Lydia, conversion of Lydia? Si Lydia nakinig sa mga aral ni Pablo. At dahil sa kanyang pakikinig, binuksan ng Diyos ang kanyang puso sa kanyang mga nakapakinggan. Ang sabi ng Ephesians chapter 6 verse 17, ang tabak ng Espiritu ay ang salita ng Panginoon. Kaya habang nakikinig ka sa pangangaral, magugulat ka, naunawaan mo, bakit binuksan ang puso mo para higit ka pang makinig sa itinuturo ng mga ngaral. Ganun ang nangyari kay Lydia. Sa kanyang pakikinig, yan ang kanyang katungkulan, yan ang ating katungkulan na makinig. At sa ating pakikinig, ang banal na Espiritu, ginamit niya ang iyong napakinggang salita para buksan ang iyong puso nang sa ganun ikaw ay may panganak na muli. Ano? Sabihin ng kapanganakan muli, ang salita ng Diyos na iyong napapakinggan. At kapag ang salita ng Diyos ay iyong napakinggan at nabuksan ka, darating ang pananampalataya. Sapagkat ang pananampalataya ay dumating lamang sa pakikinig ng salita nino ni Kristo. Doon po ang nangyari. Ipinanganak na muli si Lydia sa sandaling yun sapagkat siya nakinig. At sa kanyang pakikinig, binuksan ang kanyang puso, siya ginawa ng bagong pagkatao. Isinilang siya muli sa kapangyarihan ng salita ng Diyos. Kaya napakalaga po ang pakikinig ng salita ng Diyos. Hindi po mamumulsa ang Diyos na buksan ang puso mo hanggat wala kang napapakinggan. Paglabag yun. Kapag wala kang narinig tapos binuksan ka ng Panginoon, ikaw ay pinanganak na muli, yun ay paglabag sa kanyang sariling kalooban. Sapagkat ang kalooban niya, kayo'y ipapanganak sa pamamagitan ng hindi nasisirang salita ng Panginoon. Kaya ang pagiging born again, hindi ito pulsahan. Sabi ng iba, ay pulsahan niya, pastor, yung mga aral mo yan, hindi po. Hindi mamumulsa ang Diyos sa puso ng tao. Sabi, ikaw ayaw ko eh. Bakit? May pipigilan ba ako? Masabi nung ba? Ikaw ayaw ko eh. Bakit namimilit kayo? Pulsahan yun. Sabi ng iba, buksan mo puso mo, Panginoon. Pag-aapura yun. Namumuna ka sa kalooban ng Diyos. Sa altar calling. Sabi ng pastor, ngayon, buksan niyo ang inyong puso. Panginoon, binubuksan ko ang aking puso. Hindi kalooban, kalabag sa kalooban pong yun na po ay binhing nasisira. Kalooban ng tao. Ang pagliligtas,
ay sa pamamagitan ng pagbubukas ng Diyos sa puso upang maunawaan mo ang salita at makilala mo si Kristo, magsisisi ka sa iyong kasalanan at ikay magpapasakop kay Kristo. Marami pong mga maling aral. At kung gano'n ang aral na iyong pinapakinggan sa isang iglesia, hanapin mo yung nagtuturo ng tama ayon sa Biblia at salita ng Diyos. Sapagkat hinahanap ng Panginoon ang kanyang totoong tupa. At iniipon niya sa tamang koral ng mga tupa niya. Ayaw niyang nagliliwaliw ang kanyang tupa sa iba't ibang mga damo na nakakalason. Ang Diyos ay gumagawa ng koral upang doon papasukin ang kanyang mga tupa upang kumain ng maabang damo na ikatitibay ng kanyang kaluluwa. At dahil dito, mga kapatid, kapag ang tao ay nadalisay ang puso, ang kanyang kaluluwa sa makita ng bagong kapanganakan, so therefore, we can conclude na ang taong yun ay mayroon siyang totoong maalam, taimtim na pag-ibig sa kapwa. Totoo na yung kanyang pag-ibig. Tulad ng isang binata. Hanggat hindi niya nakuha ang puso ng kanyang ina, hindi mapapaniwalaan at papapatunayan sa kanyang minamahal na totoo ang kanyang pag-ibig sa kanya. Kaya nga sa pagkaasawa, kaya kunin niyo muna ang lisensya ng inyong magulang. Hanggat hindi mo nakuha ang magulang mo para patunayan sa dalagang iniibig mo, mga kapatid, without consent of parents, hindi pwedeng magkaroon ng tamang kasal. Kailangan mayroong consent ng parents of any relatives para mapagpapatunay na hangarin ng lalaking ito ay tunay. Napakalaga ko yun. Kailangan lang. So therefore, may ibig niya ang kanyang biyanan. May ibig niya ang kanyang mga bayo, mga hipa. Kung may anak ng babae, may ibig niya pati anak ng babae. Sapagkat ang kanyang pag-ibig ay mula sa pag-ibig ng kanyang ina, mula sa pag-ibig ng Diyos. Ang sabi nga sa Romans 5:5, na sa sandaling ikaw ay naipanganak na muli, ibubuhos ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa iyo. Pag-ibig ng Diyos ang nasa iyo. Ito yung kapasidad na klase ng pag-ibig upang makaibig sa kapwa, even to your enemies. Lalo na sa Diyos. Sapagkat sinasabi sa Romans chapter 8, verse 5 to 8, na isang taong nasa laman o taong wala pang pag-ibig ng Diyos, kaaway niyang Diyos. Lahat ng kanyang gawa ay pawang kamuhimoy sa Diyos. Hindi siya mabibigyan ng kaluguran sa Diyos at hindi maaari talagang kalugdan ang gawa ng isang taong walang pag-ibig ng Diyos. Hindi ko sinasabing walang pag-ibig sa Diyos, kundi walang pag-ibig ng Diyos. Mismong pag-ibig ng Diyos ang dapat nailagay sa iyong puso at yan ay sa pamamagitan ng kapanganakang muli. You must be born again. Unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. He cannot enter into the kingdom of God. Sapagkat sabi sa John 3:6, ang ipinanganak sa laman ay laman, ngunit ang ipinanganak sa Espiritu ay sa Espiritu. Kaya napakalaga po, napakalaga. Maibig na niya ang kanyang kapwa, maibig na niya ang Diyos, maibig na lahat. Sapagkat taglay niyang pag-ibig ng Diyos. Kaya ang kanyang pag-ibig ay nagiging maalam. Ang kanyang concern, maalam. Ang kanyang pagmamalasakit, ang kanyang care sa kapwa ay maalam. Mula sa pag-ibig ng Diyos. Tingnan sabi sa Matthew 22:37 to 14. Matthew 22:37 to 14. Ganito po yung pangyayari sa isang binata. Nasabi niya, iniibig niyang Diyos at iniibig niya ang kanyang kapwa.
Pero sabi ng Panginoon, kung talagang yan ay ginawa mo, ipagbili mo ang inyong kayamanan dahil andyan yung pag-ibig mo sa kayamanan. At saka sumunod ka sa akin. Pagbili mo yung kayamanan, pabigay mo sa mga lupa, talagang hindi mong kapwa, at sumunod ka sa akin. Pero ang ginawa ng binata, nalungkot siya. Dahil ang laki ng kayamanan niya eh. Mawawalan siya. At mapupunta sa iba. So hanggang wala siyang pag-ibig ng Diyos, panaginip niya lang yung sinasabi ng iniibig ng Diyos. Sabagat ang tunay na pag-ibig sa Diyos, ito sabi ng Panginoon. Verse 37. At sinabi sa kanya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, at ng buong pag-iisip mo. Ibig sabihin, make your God be your first priority. Then, ito ang dakila at unang utos. 39. At ang pangalawa ay katulad nito, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Well, nasabi pa rin itong binata, nagawa ko ng lahat yan. Yun ang sinabi niya sa verse 35. Nagawa na rin niya sa manaunang talata. Pero sabi ng Panginoon, okay. Anong utos? Love God above all. And then, love your neighbor as yourself. Parang patunayan mo, ibenta mo lahat ng kayamanan mo, pamigay mo, then follow me. Nalungkot yung binata, hindi kaya. Hindi lang kasi ng pag-ibig ang gusto ko, Panginoon, para magkaroon ng buhay na walang dan. Ang gusto kong pag-ibig, kung ano yung gusto kong ibigin. Hindi yun o pwedeng pero sa taong na ipanganak na muli at mayroon siyang dinalisay na kaluluwa, maibig niya ang kanyang kapwa tulad ng pag-ibig niya sa kanyang sarili, tulad ng pag-ibig niya maging sa kanyang kaaway. Meron ba tayong kaaway? Sabi sa Matthew chapter 5 verse 43, ganito po ang sabi, turo ng Panginoon sa kanyang mga alagad. Ang kanyang mga alagad ay mayroon ng dinalisay na puso. Kailangan lang silang utusan, panalahanan. Ang sabi ng Panginoon sa kanila, verse 43, narinig ninyo na sinasabi, ibigin mo yung kapwa at kaputan mo yung kaaway. Yan ang turo ng mga Pariseo. Pwede mong ibigin yung kapwa mo pagka mayroon silang ipinabalik na pag-ibig sa iyo. Pero yung kaaway mo, sumpain mo. Kaaway yun eh. Kaya ang turo sa atin ngayon, bakit siya magtanaka? Pagsamantahan mo siya. Ngunit, ang sabi ng Panginoon 44, sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang muusig sa inyo upang kayo'y maging mga anak ng iyong Ama na nasa langit. Hindi po ito maging anak, kundi maging patunay na kayo'y mga anak ng Ama na sa langit, sapagkat pinasisikat niya ang kanyang araw sa masasama at sa mabubuti, at nagpapaulan sa mga matuwid at sa mga di matuwid. Ang sabi, ang pag-ibig ng Diyos ay walang kinikilingan. Kaaway man, kapwa man, walang kinikilingan, tulad ng pag-ibig niya sa kanyang sarili. Yan po ang totoong pag-ibig ng Diyos. Kaya ang kausap dito ni Pedro sa kanyang mambabasa ng kanyang sulat ay mga taong ipinanganak na sa Espiritu. Kailangan lang bukawin ang kanilang mga kaluluwa sapagkat sila'y nasa matinding pag-uusig, sila'y pinagpapatay, sila ay pinagbibintangan ng mga kasinungalingan. Kaya sabi ni Pablo, kayo'y pinanganak na muli, mag-ibigan kayo sa isa't isa na may maalab mula sa dalisay na puso. Sapagkat kung hindi kayo umiibig sa inyong kapwa at kayo'y namumuhay pa rin sa panlupang ugali, panlupang buhay, gaano mang kayaman yan, gaano mang kaganda ang iyong katayuan sa buhay na ito, kung wala kang bagong kapanganakan sa Espiritu, ang sabi sa 24, sapagkat ang lahat ng laman ay gaya lamang ng damo, at ang lahat ng karunungan nito ay gaya ng bulaklak ng damo.
Ang mga damoy natutuyo at ang mga bulaklak ay nalaranta. Subalit, ang salita ng Panginoon ay nananatili magpakailanman. Kung kayo mayaman sa mundong ito, kung kayo busilak sa mundong ito, dahil sa inyong kayamanan, dahil sa inyong kagandahan, dahil sa inyong mga pag-aalari, tulad lamang yan ang damo. Walang kinabukasan, matutuyo, at ang bulaklak ninyo'y malalanta. Ngunit ang nabubuhay sa salita ng Panginoon, ang salita ng Panginoon ay mananatili magpakailanman. Kaya nga, bilang pagtatapos sa ating pagbubulay-bulay, umaga, nais ko kayong hamunin, mga kapatid. Tandaan ang mga bagay na sa kubilang ito. Dalawa lang. Una, tandaan lagi, gaano man karomantik ng inyong pag-aasawa, gaano man karomantik ng inyong relasyon ng inyong kasintahan, kung wala kayong pag-ibig ni Kristo sa inyong mga puso, ang pag-ibig na yan ay panlaman, panlupa, pansamantala, isang uri ng Diyos-Diyosan. Sapagat sinasabi sa banal na kasulatan, kung nasaan ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. At ang puso nagmamahal sa kayamanan, ito ay isang uri ng kasakiman. At ang kasakiman ay Diyos-Diyosan. Gaano nyo kamahal ang inyong ari-arian? Gaano nyo kamahal ang inyong posisyon? Gaano nyo kamahal ang inyong trabaho? Na hindi kayo makapagliban sa kanila dahil iniibig ninyo ang trabaho niyo. Pero walang panahon sa Panginoon. Walang panahon sa mga bagay tungkol sa Panginoon. Yan ay isang Diyos-Diyosan. And God hates idolatry. The wages of sin is death. Hindi nyo pa nasusukat. Hindi po nakikita kung gaano katibay inyong pag-ibig. Hindi nyo pa kayang talikuran ang mga bagay na nasa inyo na higit yung iniibig upang ibigin ang totoong Diyos at ibigin ang mga tapa sa fellowship, sa church. Ang buhay ay wala sa tinatangkilik. Sinasabi ng banal kasulatan, Luke chapter 12 verse 15, hangal ngayong gabi, kukunin ang buhay mo. Saan mo ngayon iiwan yung pinaghirapan mo sa buong ilang taong pagtatrabaho? Saan na iiwan? Hindi mo matagdala yan. Wala mo ikay mayroong binalisay na puso. Bunga ng kapanganakan muli sa salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos nasa iyo, manatili magpakailanman. Tanda natin mga kapatid, ikalawa. Ang una, gaano mang karomantik ang pagmamahalan ninyong mag-asawa. Gaano mang karomantik pagmamahalan ninyong magkasintahan. Gaano mang karomantik ang buhay niyo sa salibutan ito kung wala kayong pag-ibig ni Kristo na dyan ay panlupa, pansamantala, saan ba sa Diyos? At ikalawang aral na dapat natin tanggapin, tanging Diyos lamang ang makapagbibigay sa iyo ng totoong pag-ibig. Pag-ibig na nagpo-covers of all sins. Pag-ibig na nag-heal, nagpapagaling ng anumang kabalian at kasalanan ng iyong kapwa. Kaya mong mapapatunayan. Kaya mong may sagawa. Ingatan mo ang puso ng Diyos na nasa iyo. Magmadali ka. Dalhin mo ang puso ng Diyos sa iyong mga minamahal, sa iyong kamag-anak, sa iyong mga anak, sa iyong mga magulang, sa iyong mga kaibigan. Dalhin ninyo at patunayan ninyo ng pag-ibig nyo ang inyong pagmamalasakit sa kanila mula sa puso ng Diyos. Gawin natin. Tanging Diyos lamang ang makapagbibigay ng puso na puno ng pag-ibig. At ito'y maangkin nyo sa pamagitan ng kapanganakan muli. Sinasabi bang ikaw born again na? Ay no. Saan? Anong narinig mo, aral? Sino ang nagsabi sa iyong born again ka na? Pastor? Kapitbahay?
kaibigan, nanay, sino? Yung may makakatunayan sa salita ng Panginoon. Ang Diyos ba ang nagbigay sa iyo ng bagong kapanganakan? Dahil kung hindi Diyos, panlupa ang samantala. Diyos-Diyosan lamang ang iyong pag-ibig niya. Kailangan ilapit mo ang iyong sarili kay Kristo lamang. Hindi sa pastor. Huwag kayong malas sa pastor. Huwag kayong sumamba sa pastor. Huwag kayong sumamba sa mahuhusay mangaral. Sambahin ninyo kung sino yung kanyang pinapangaral. Doon ka makakatagpo ng totoong katotohanan ang makapagpapalaya sa iyo. At ang katotohanan yun ang siya magpapangaral sa iyo sa tawag kapanganakan. O ikaw wala pang totoong kaugnayan. Maaaring matagal ka nagsasabing Kristiyano, pero paano ka naging Kristiyano? Natagpuan mo ba ang katotohanan? At kung hindi pa, ilapit mo ang sarili mo kay Kristo ngayon. Sa magitan ng salitang napakinggan mo ngayon, yung may tabakas na papasok sa iyong puso, tanggapin mo siya. At sabihin mo, Panginoon, naunawaan ko na ang iyong salita. Tinatanggap ko ito. Sinasampalataya mo sa Kristo bilang Luma, mangyari ito sa iyo. Mag-ibigan tayo sa isa't isa na mga anak, buhat sa diniraysay ng Diyos. Tayo manalangin. O Panginoon, purihin ka sa iyong kaibigan. Hindi niyo pinabayaan naman na sa aming mga prinsipyo, sa aming sariling kaisipan, may kanya-kanya kami paraan upang maging mag-win sa inyo. Maganda ito, Panginoon, sabat ito'y hindi makapagbibigay sa amin ng dalisay na kaluluwa. Hanggat hindi mismo ang iyong salita ang siyang magbukas ng aming puso. Tulungan niyo kami, Panginoon, na mamuhay kami sa iyong salita upang aming maipamuhay ang totoong pag-ibig sa iyo, una sa lahat, sa aming kapwa, maging sa aming kaaway, tulad ng pag-ibig namin sa ating sarili. Aming salamat po, Ama. Kapangyarihan niyo magbago ang puso ng bawat sandali. Hinihiling namin ito sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen.